Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio, at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Ito po ang iRadio, ang sipat naglilingkod para sa sambayang Pilipino.
Okay, good morning, Metro Manila at magandang gabi, Los Angeles. Ito po ang iRadio, araw po ng Thursday at Friday naman dyan sa inyo. February 15, na 15 sweldo ngayon. Kaya si Mister, poging-pogi siya ngayon. 16 na ngayon. Ano na ngayon doon? Dito, 16. 15. 16 doon, 15 dito. Kaya nga, dito ang tinutukoy ko. Sweldo dito, hindi naman eh. Pero may kinsenas, may katapusan din. Meron din ba? Oo. Oh. Merong lingguhan. Mhm. Merong Ikaw, lingguhan. Monthly, ganyan. Oh. You have a problem? Yes, I have. You want to sit in a corner? Yes. Okay, you sit in a corner. I'm sitting already. Not in the chair, in a corner. Bumati ka na. Baka mainis naman. Katatapos na naman ang bagong tao. Bagong taon. Ang Valentine's Yeah, Day. Friday na doon, Friday na. Biyernes! Happy weekend sa inyo. Okay, maganda po tayo lahat. Kumusta po kayo? Kumusta kami? Okay lang. Ayan, kumusta na? Weekend na naman dyan, no? May isang tao dyan, nagbe-birthday ngayon, tulog pa yan, for sure. Tulog pa yan. Kasi, kanina nung pauwi pa lang siya, mga 2 a.m. dyan. Nung pauwi pa lang siya. Ganun talaga. Mga panggabing trabaho. Trabaho yan. Call center siya. Trabaho niya yun. Kailangan niya magpahinga. Ayan. 2 a.m. siya umuwi. Ba? Galing ng work. Kaya call center. Hindi call center yun. Ano ba ginagawa niya? Yung isa pa. Kala ko, nagko-call center. Iba pala kino-call center niya. Marangal na trabaho din. I know. Siyempre. Sa gabi, dispatsadora. Sa gabi, tulog siya. Sa araw, tulog siya. Okay. Pagdating ng tanghali, bongga-bongga. Mamaya, babasahin natin yung hindi natin nabasa. Part 2 ng kahapon. Valentine's Day. Oo, meron at we'll try our best na mabasa uli. Oo. Ayan. Pag hindi, di bukas uli. Hanggang Friday. Sa Lunes po, love month pa rin naman Tuesday, wala pong iRadio. Yes! Nakabakasyon po. President's Day. President's holiday dito. Pero ako may pasok. Siya lang wala pasok. Sa government. Tsaka ibang private company. Yung opisina po namin ay hindi naniniwala sa bakasyon. Walang Pasko, walang bagong taon sa kanila. Wala. Sa amin lahat ng holiday, pati... Siyempre, gobyerno yan, no? Yan. Basta government, parang sa Pilipinas. Charap buhay. Pag government, lahat ng... Pag ako na presidente, buwan-buwan may holiday. Ba't buwan? Mahina ka. Oo, buwan-buwan. Linggo-linggo. Bakasyon. Pag ako naging presidente, isang araw lang ang trabaho. Yung 4 na araw, pahinga. Yes, tama yun. Pero isang buwan na sweldo. Yeah. Galing. Sigurado ako iboboto ng Madlang People. Oo. Hindi langit ang punta nun. Wala. Iba. Tamad na lahat. Tamad na. Ayan. Yung ating mga government employees dyan, magsipag-sipag kayo. Yung aking GSIS, 2 buwan na, hindi nyo pa inaasikaso. Ibalik na ninyo. Dinala ko na dyan, yung pinadala ko na, yung kailangan nyo. 5 taon na ang babayaran nyo sa akin. Grabe. 5 taon na. Oo, babayaran nila sa akin yun. 5 years. Kung ang uwi ko sa 2026, 6 years ang babayaran nila sa akin. Ayan. So matagal pa. 7 years actually. Ayan. Hello. Bumati na tayo. Okay, ang unang-una sa listahan kanina, nandyan siya, si Pastora Marvic Lejano Cruz. Ayun! Hello, Pastora. Ayan. Hello din kay Rachel Joy Bonete. Hello, Rachel. And hello din kay Edsel Kinaguran Banatao, ang ating estudyante from Toge, Garao. Maridet Gamos. Hello, Maridet. Thanks for always sharing iRadio. Maraming salamat. Sipag yan. Mel Cruz. Dapat nagasipag din yan. Mga
mga Siyempre, andyan din si Mami Flosser Cordero. Well, Mami Closer. Hello po. Ayan na. Ayan, Mary Gillette Rodelas. Ayaw. Hello, Brother Sammy. Mapagpalang gabi po. Lahu. Sa inyong Ginoong Ramon at Ginang Karim at sa lahat ng mga mamamayang Pilipino. Ayaw. Magkape tayo. Sambayan ng Hello, Pilipino. Rod FT. Good morning sa iyo. At syempre si Bing Pasqua, oh. Ay, kaka. Ayan. Nasa Artes. Dubai. Ayan. Si Happy Dada. Valentine's Day. Dada, Celino Hamurabo. Good morning po. Lala Carmina. Yon. Good morning. Good evening, Sister Nel Dari Castro Valdez. Jam Valenzuela. Good morning. Mami Irene Manalo Gabriel. Good morning po. At si Nanay Rosario Lising. Magandang umaga po sa inyo. Good dyan, morning, good Nanay. morning. Ayan. Good morning sa inyong lahat. Grabe. Sasakyan ko siya. Medyo bibilis na uli natin ngayon. Hello, Tina Tabernilia. From Quezon. Ayan. Good morning sa inyo dyan sa Quezon. Oh, Paubusan na naman daw ang tag-init sa atin. oh syempre. Mag-ano na, magmamahal na araw na. Tsaka, ano daw kahapon? Ash Wednesday. Oo. Kasabay ng Ash February Wednesday 14. yung kahapon. Ang Holy Week Friday na ngayon. Start ng April yata or March. And then, kami dito, Spring Forward, March 10. March 10 po, hindi March 27 ng February. Ayan, linggo yun, linggo. Mali na naman ang informasyon sa akin. Oo. March 10, move forward po tayo. So itong Spring forward. 7, 8, 9, 10. Yeah. Siguro mag-start tayo ng Mga 7 o'clock pa rin dito, pero 10 o'clock dyan sa inyo. 10 o'clock, kumbaga sana magpo-forward tayo ngayon. Yeah. Dito kasi forward kami, so medyo babak kayo ng konti naman dyan. Kasi, gano'n ng kwentahan ng, kwenta. Ayaw gano'n talaga. Ayan, so, medyo maaga-aga kayong mapapay. Kaya lang yung may mga schedule ng, katulad yung mga sumusunod sa school, 10 o'clock, kaya pa naman. Ayan. Okay. Hello rin kay Tina Tabernilia. Hello. Lang eh. Oo nga eh. Kita ko ulit, sinulat ko. Ikaw nga dyan, pag nagbabanggit ng doble, sinisita ba kita? Bakit yung binanggit ko magkaiba? Sinisita ba kita? Bakit? Gigil na naman ako sa akin. Eka, nakagayak mo kami, sabi ni Ayan. Ganda at huwag niyo mag-asawa dyan. Okay talaga. Thank you po, Nanay Rosario Lising. Nanay Rosario. Hindi ko nakakalimutan ang mukha ni Nanay Rosario Lising. Para siyang si Ayan. Rosario de la Rosa. Rosario de la Rosa. Yung artista nung Rogelio yun. Ay, Rogelio pala. Papaayos ko nga itong kilay ko. Magpapaano ko, yung microblading. Ayan, bumabagsak eh. Kailangan ginugupitan to eh. Hindi pa ako yung threading. Walang oras. Okay. Ano ba naman yan? Nandiyan na rin si Rejoice Orfilia. Ayan. Rejoice Orfilia is watching. Bonsoy. Binati ko na si Eka nung madaling araw na nasa trabaho pa siya. Ayan. Hello. Ang pag-ibig ni Ambo kay Iska ay parang taho. Bakit? Kahit mabigat, ipinagsisigawan niya. Ba? Taho! Yun ang mahal niya. Taho. Hinahanap niya si Taho. Diba? Kaya lang dito, hindi ko alam kung saan ako magpapa-microblading. Sandaan din yun, no? Diyan sa Pilipinas, mura eh. Dito meron yan. Papa-ice cream kiles. Kaya papangalan ko sa'yo. Taho! Para hinahanap kita sa umaga. Taho! Ganon? Ay, di bubuhatin mo din ako. Hindi kita bubuhat. Siyempre. Binubuhat si Taho eh. Iinumin na lang kita. Mabubulunan ka. Hello, Elaine Gonzalez. Elaine. Ayan, napakaganda ng kanyang love story. Ayan. Siyempre, Doon sila nagkakilala. Since birth pala sila. Ayun. Mga tinadhana. Mga tinadhana. Oo. By destiny. Ay. Love is in the air. Diyan kita.
Ay. Sa lahat ng watching while cleaning the whole house, katulong ang peg. At syempre mga kasama Ngayon natin po Sabado. Pastor Maridet Bermeo. Yes, Don't Pastor forget. Maridet. Ah. Okay, go lang sa cleaning, rejoice. That's good. Naglilinis. Yes. Biyernes kasi. Mhm. Biyernes sa umaga sa kanila. Sana all. Ay, magaling Wala na akong dati. Every Saturday ako ng general cleaning. Hindi na ngayon. Mula nung nagka-iRadio. Okay lang. Araw-araw naman ako nagwawalis. At pinaka-importante yung banyo. Basta walang kalat. Ayan. I-map-map nyo ng konti yung inyong sahig. Ang pag-ibig ni Kuya Ramon kay Ate Karim ay tulad ng balon. Bakit? Laging mainit. Mainit ba balon? Balot! Balot. Kala ko balon. Ay! May kulang sa'yo. Hearing aid. Sabi ni Rejoice, Oto, nananawagan na. Birthday ko po kasi bukas. Ayokong kumilos bukas. Matutulog lang ako maghapon. Aba, sarap ng buhay. Ibig sabihin, parang siyang bukas. Parang snail. Ano ba Tagalog? Suso. Suso siya. Mag-hibernate lang siya. Hello, Rose Ann Lopez Velasco. Hello, Rose Ann Lopez. Diyan naman, dito naman 16 pa lang bukas. Ayan. Pero 17 na sa inyo dyan. Ibig sabihin, wala siyang kaganapan Friday. bukas. Magtutulog lang daw siya bukas. Aha. So, isipin, wala siyang kaganapan. Pero ngayon birthday pa ni birthday pa ni Eka. Bukas naman siya. Ganon. Dami may birthday eh. Pag mga ito, Sleeping Pebrero, Beauty daw siya. maraming, alam mo, Pebrero hanggang 28 lang yan. Kulang ang petsa Pero niyan. 29 ngayon. Leap year ngayon eh. 29 ba? Yeah. Paano yung mga pinanganak ng 29? Paano magse-celebrate yun? Ewan ko. Kung kulang ang petsa ng taon na yun. Pwede gagawin nilang March 1st. March na yun, hindi na Pebrero. Bakit ba? Problema na nila yun. Anong isikahan mo? No problema mo pa yan. Paano yung mga pinanganak ng 29 ng Pebrero? Magse-celebrate pa ba ito? Siyempre naman. Hindi. Minsan lang. Yun ang minsan lang mag-birthday. Ayan. Bongga-bongga ngayon ang may birthday ng February 29. May palitson dyan. Kasi every 4 years lang siyang tumatanda. Magpalitson kayo dyan. Lechon! May magbe-birthday bukas eh. Hello, Manilin! Manilin Agustin! Good morning po! Ayan, kahapon, di ba, ang ganda ng talakayan natin. Tungkol sa pag-ibig, syempre. Yung Ayan, authentic. Authentic love. Siya. Yung legit. Parang itong katabi ko kanina, sabi niya, tunay. uwi ka na, daw makakain pag wala ka. You're not authentic, sabi ko. Wala din naman talaga. Talaga na din mo makakain kung wala ka. At bakit? Kasi ako maghahain sa'yo, ganon. Yun. Ako pa maghuhugas. Talaga? Wala ka nang amor. Ha? Oo. Amor? Amor propio? Amor! Ano ka nga rito? Sabi ni Lala, Rejoice! Magpapaalam na ba ako? Magpapaalam na daw siya kasi lalabas sila. Hello, Joyce Mendoza. Joyce Mendoza. Lala Carmina, pinayagan na kita, malaki ka na. Sabi ni Rejoice. Pwede ka na lumabas. Nasa wastong edad na. Ang gusto ko mahal, laging sabay tayo. Wow. Yun, hindi nga siya makakain. Kasi ako maghahain sa kanya, ganon. Ayan na si Eka. Hey, happy birthday to me, sabi niya. Batiin natin si Eka Andres Velasco. Happy birthday. Happy birthday. Hey. Happy birthday. Char. Grabe ka. Happy birthday yun. Yung mga tinututugan mo eh. Ito na. Hello, Klang, Rabagula.
Joyce Mendoza. Asa na happy birthday mo? Ayun, napindot ko rin. Happy birthday ba yan? Happy birthday. Hindi, yung tuntog. Hindi ito. Ayan. Naglaba lang daw siya. Okay, happy birthday, Eka Andres Velasco. Binati niya ang sarili niya kaninang madaling araw. Wow, galing naman. Wala man lang bang crispy pata dyan, Eka? Nag-resign na. Okay. Happy birthday, Eka. Hello, Joyce Mendoza. Oh. Sabi niya, sabi ni Eka, Lolo, birthday ko ngayon. Sabi niya. Ibig sabihin, spare mo naman daw siya. Huwag mo siyang ibubuli. Hindi ako nga binubuli niya eh. Mm-hmm. Yes, ang galing sumayaw. Ehem, ehem. Lolo, birthday ko ngayon. Ehem. Ang laki na ehem niya. May plema ka. Meron siyang ano. Happy birthday, Eka. May plema. Sabaw-sabaw. Sabaw-sabaw. Hello, Mel Cruz. Birthday na ni Eka. Get out. Ayan. Ayan. Agoy, mahal yan. Ibitan po kayo ni Eka mamaya sa kanyang kaarawan. At kumain kayo dun sa Jazz Up in the Sky, kay KB. Ayan. At ililibre daw po niya kayo sa Jazz Up in the Sky. Ililibre niya kayo ng... Ang ililibre niya sa inyo, siya magsisilbi sa inyo. Yan. Utos-utos lang niya. At don't forget na magbigay ka ng tip. Sabi ni Lala, Eka, Rejoice, Orphelia, happy birthday. Huwag naman sa Antipolo. Talaga to si ano. Pa-spaghetti, pahaba at pataas naman. Sis Eka. Sumuweldo na yan. Kaya Spaghetti pababa at pataas. Kaya lahat po ng kanyang sweldo, ubusin po mamaya. Kasi yan po ang tradisyon. Pag bagong sweldo, ay bagong trabaho, unang sweldo, kinakailangan. Agoy, giatay. Ubusin. Okay. Mi Carmina, once a year lang kami mag-birthday. Huwag mo na kaming pagbayahin. Pagbayahihin. Ano ba yun? Dahil magbo-birthday ng February Happy birthday sa lahat ng mga birthday celebrants. Kaya Good pala. na sa Jazz Up. Kaya pala magkasundo yung dalawa parati. Hello kay Mary Grace. Gamayon, Kabigting. Ayan. Klang Ramacula. Pansit Eka, pampahaba ng buhay. Magpapansit ka naman dyan. Ang daming dadalaw sa'yo mamaya. Mamumuhunan ng ano yan. Ng pansit. Ayan. Sabi, akala ko po, pag unang sweldo, panty o brief binibili. Ganun yun? Ganun ba yun? Ano? Pag unang sweldo daw, underwear ang unang binibili. Bakit wala underwear? Ano ba yan? Yun ang pangregalo. Okay. Mamaya yan ay babasahin na natin yung ating part 2 na liham. Ay, oo, meron pa tayong babasahin. Ayan. Iba na may play natin. Binabasa ko lang siya. The order they will receive. First come, first serve. Tingnan natin yung susunod. Yung itong pinadalang sender na ngayon, yung napadala ng yung voice message niya, inayos ni Rejoice. May pinabagal niya yung kanyang voice kasi ang bilis para siyang alam mo yung mga nagbibidding dito sa Amerika, yung kung magsalita ganun, para sa tape recorder naka-fast forward. Ayan, ginawa naman ni Rejoice, pinahinaan. Kaya ang tunog niya ngayon, hindi gano'n. ay, nako. Sabi ni Joyce, dapat may batas na may sweldo na ang housewife. Hirap maging katulong, walang sahod. Hindi na.
This is iRadio, servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Kami po ay live na nagbe-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Hello kay Pastora Angel Marta Raceles. Hello, Madam Pastora Angel, thank you kahapon po. Yes. Yan. Don't forget susugurin na natin yan next year. Ay, oo. Promise na yan. Yung mga hindi namin nagawa for the past 2 years, gagawin namin. Wow. Pupunta kami sa Mount Makiling, sa Mount Pinatubos. Pumunta muna tayo sa Quezon City sa may likod ng SM. Ano yun? Doon yung church nila eh. Doon ba sila? Oo, sa likod ng SM. Yung malaking church doon. Tapos pagkatapos nung yayain natin kumain doon sa Saan? doon sa mga gilid-gilid may nag-iihaw-ihaw doon. Okay. Ayun, nilutuan naman daw siya ng spaghetti sa trabaho. Tapos, may cake pa siya. Wow, very good. Ayan na. So, teka, may titignan lang ako dito, ha? Tingnan ko yung mga hindi ko nababasa kahapon. Eto na. Ay, anong unang ano mo? Syempre. Yung bago kong anak. Ay, video. O, sige. Yes, ayan. Ayan sabi ni see you po, sir and madam, sabi ni Pastora. Ay nako, Pastor. God's grace, Pastora, we will see you. Ilagay mo na sa kalendaryo yan. Baka may starstruck tayo kay Pastora. Very beautiful. Okay. Isang love story. Mary Grace. Genesis 2:18, the Lord said, "It is not good for a man to be alone. I will make a helper suitable for him." Way back 2007, nagkakilala kami sa City Hall, Caloocan. Sa pamamagitan ng SPES na tulong para sa mga estudyanteng nag-aaral. Ako ay nilagay sa IT department. Si Habi naman sa PIO nilagay. At ito ang naging dahilan kaya niya ako nakilala. Kinuha niyang number ko sa application ko ng Land Bank at doon nagsimula ang lahat. Nandigaw siya sa akin ng more than 2 months at sinagot ko siya noong June 20, 2007. At dito na nagsimula ang aming love story. Mansary and anniversary, lagi siyang may pa-flower, consistent siya. Mula noon hanggang ngayon ay napaka-sweet ang aking asawa. Sa more than 2 years na kami ay mag-boyfriend-girlfriend, ako ay nabuntis sa edad na 20. Kami ay bata na naging magulang. Kaya kami ay pinakasal ng aming mga magulang sa Huwes. Ang aking asawa ay 19, ako naman ay 20. Ako ay mas matanda ng 1 taon sa aking asawa. February 2, 2011, pinanganak ko ang aking anak na si Kurt. At dito nasubok ang pagiging isang magulang namin kasi kami ay bata at wala pang alam tungkol sa pagkakaroon ng anak. Kaya ang aming mga magulang, ang aking biyanan ay super na napaka-supportive sa aming pagsasama. Kaya blessed ako. At dito, lagi pag anniversary namin, hindi kami nakakalimot na magpasalamat sa Diyos. I-celebrate ito dahil alam namin ang pagsasama namin ay isang biyaya mula sa Diyos. Ganun din na kung paano kasweet ang aking asawa na kada anniversary namin ay merong selebrasyon at hindi niya ito nakakalimutan. You are my dream come true. You're the light in the dark and sad world of mine. I'd be lost if not for you.
You're my sweetest addiction. You're my strongest inspiration. And I love you. It's true. There's no mountain I could. And on, hanggang ngayon, ang aking asawa ay sobrang sweet sa akin. Lalong-lalo na pag Valentine's at dito kong nararamdaman na ang haba ng hair ko, day. Diba? Ang taba ko dyan kasi siksik ako ng pagmamahal ng aking asawa. Uy, si OA. Pero salamat sa Lord kasi sa buhay ng aking asawa ay talagang ramdam ko kung paano yung lalim ng pagmamahal niya sa amin at higit na kung paano niya kami inaalagaan sa araw-araw. Kaya sobra kong nagpapasalamat sa Lord sa kahit bata kami nag-asawa ay alam ko yung pagmamahal namin ay walang hanggan. Yun lang. Bye! Talagang kompleto. Sana nga all. Ano ba problema mo? Etong taon na to, 24 years na kami. Next year, 25. Natural. Alangan 27. Alam nyo na this. Kung anong, pag hindi natuloy yon, sinasabi ko sa inyo, sarado ang iRadio. Hoy! Kung ganyan, ano? O ano? 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 25 years. Ano yung 25 years? 25 years? O ano nga yon? Di 25 years? Eh ano nga yon? Ano ba problema mo? Hindi kita maintindihan. Ha? Umayos ka. Eh ano yon? Ano ang 25 years? Ano ibig sabihin ng 25 years sa mga wedding anniversary? Di 25 years nga. Ano ba? Wala kang alam. Wala kang alam. Pinahirap. Kala mo si Junjun na lang parati. Wala kang alam. Buti pa si Junjun. Maraming alam. Ayan. Sabi nila, nakahanda na ang gown namin sa 25 anniversary nyo. Ay? Ano yan? Ha? Ha? Wish, kung ganyan, no? Ayan, sabi ni Pastora Marivic Lejano. Oh. Silver wedding, Papsi. Ayun ba yun? Chucky. Sige. Yan, babasa ulit tayo. Ayan, thank you, Mary Grace, sa iyong napakagandang love story. Binagala na yun, ha? Binagala yun na yun ni Rejoice, ha? Pero napansin ko, lumaki boss niya. Hindi, yan. Okay, sige. Alright, eto naman. Roses are red, my love. Violets are blue. Sugar is sweet, my love, but not as sweet as you. Ikaw yan. Okay. Magpapasana all na lang talaga ako. Ito naman ay galing sa isang kapatiran din natin na hindi ko pa nababasa ito, pero mukhang maganda. Ayan. Babasahin na natin. Ang sulat na ito ay galing kay Sunny sa Lubayba, Tabernalia. Ayan. Si Sunny po ay taga saan nga ba? Tugigaraw ba? Ano siya? Hipag ni Tina Tabernalia. Tama ba? Correct me if I'm wrong. Okay. Eto po. Mapagpalang umaga po. May tiwala po akong ilalad sa iyo ang kwento ng pag-ibig ko. Naramdaman ko po ang pag-ibig sa edad na taga Quezon, okay, na sa edad na 19 sa Luzonian Universally Foundation. Isang lalaki ang kumindat sa akin habang may klase ako sa subject na stenotyping. Ginugulo niya ako para lang mapansin ko siya. Pero ng mga panahon na yun, wala pa sa isip kong pag-ibig. Maraming beses yun, pero para sa akin, ay wala lang. Ayan, wala lang yon. Hindi ko natapos ang kurso ko dahil hindi ko naman ito gusto at nag-apply na lang ako sa trabaho sa Bataan Export Processing Zone bilang isang mananahi. Lumipas ang panahon at nalimutan ko na ang lalaking kumikindat sa akin. One day, nag-hire ang company ng mga bagong empleyado. Ako naman noon ay
na promote bilang line leader. Natuturo na rin ako sa mga baguhan. Habang nagtuturo ako, may sumusut-sut na naman sa akin. Paglingon ko, kindat siya sa akin. So sabi sa isip ko, sino kaya tong guwapong ito, Nax? Nang mag-break time, inabangan pala ako. Sabi niya, "Hi, akalain ko bang magkikita kita muli? Pwede ba kitang maihatid mamaya?" So sino ba namang hindi ang gwapo tapos ang bango. Ay, kire. Sabi. Malinis po siya sa katawan at nakaka-inlove po yun. At naisip ko po, bigay siya ng Diyos sa akin dahil nagkalayo na po kami ng mahabang panahon pero pinagtagpo pa rin niya kami. Yes, destiny. Lumipas po ang panahon, naging kami na po. Aba, nagpakasal po kami sa West at sa simbahang nagkaroon ng 5 anak. Nagtaguyod na 5 anak. Nagtaguyod ng mga anak ko. Pero kasama po sa buhay ang pagsubok. Na-stroke po siya. Inalagaan ko siya ng 11 years. Wow. Bedridden. Akala ko po di ko kakayanin. Madalas ko po maisip noon na tapusin ang buhay ko. Pero ang lahat po ay program ng Diyos. Binigyan niya ako ng special child. So ting maiisip kong mag-suicide, ay siya ang naiisip ko na paano siya kung mawawala ako. Paano ang asawa ko na kailangan ko. Habang dumaraan ang mga araw, ginagawa ko ang lahat para maitaguyod ang pamilya ko. Sa araw-araw, katulong ang iba ko pang anak. At kasabay din noon, hindi na lumaban ang asawa ko. Hindi na kumain hanggang kunin na siya ni Lord. At may nalaman ako doon pala sa kadiliman ng buhay mo. Doon mo malalaman ang mga tunay na nagmamahal sa iyo. Habang pakonti ay pakonti ang hininga niya, ako ang tinatawag niya. As of now, nakamove on na po kami at nakatapos po lahat ang mga anak namin sa tulong ng Diyos. At ako po ay naniniwala na magtiwala po tayo sa Diyos at di niya tayo pababayaan. Akala ko noon di ko kakayanin, but thank God na kaya ko. Program niyo po ang lahat ngayon po. May asawa na silang lahat at may kanya-kanya ng buhay kami. Kami na lang ni Sam ang magkasama. Yan yung special child niya. Maraming salamat. Sana po lagi tayong pagpalain ng Diyos araw-araw. Yan, si Sanis sa Lubayba, Tabernalia. Ayan, ang ganda naman na istorya. Very short pero masalimuot pero magandang umpisa. Talagang itinadhana ng Panginoon. Wow. Ayan, maraming salamat sa iyo, Sani. Napakaganda ng iyong istorya. So, pumanaw na pala si Yes. sorry to hear. Ganun talaga ang buhay. Minsan, okay. Una-una yan. Ewan ko ba, bakit puro mga lalaking nauuna? Talagang ganun yata. Hindi, nakausap ko si Doc Ong yan, sabi niya sa akin. Kasi ang mga babae, merong special na, ano bang tawag dito, yung sa heart nila, na nagpo-protect doon sa kanilang, sa mga katawan ng mga babae. Merong something na doon sa heart na mas mahaba ang buhay ng mga babae kaysa sa lalaki. Mostly. Yeah, so... Yan. Okay. Ganun talaga. Meron naman tayong isusunod. Istorya naman na isang pastora. Pero tignan mo na bago mo diskusyon, ang masasabi natin dito kay... Kay Sunny. Oo. Ayan, alam niyo si Sunny, napakaganda ng boses niyan. Umaawit siya at nananahi siya. Hindi ako naniniwala. Taga Quezon yan. Next time pakakantayin natin si Sunny, mag-send ka Sunny ng isang kanta mo na sample. Christian a song, padala mo sa amin at kailangan may sample. ipi-play natin dito sa iRadio. Okay? Ano siya yung mananahi ka mo? Nagtatahi din siya. Parang si Si Pastora Ellen. Pero taga Quezon naman ito. Ayan. Ano siya? Hipag ba? Talaga? Hipag ni Tina Tabernalia. Ayan. So, talagang tinadhana sila. Nakuha siya sa kindat. Sinundan siya ng kindat. Pala may sakit pala sa mata. Yung pala may sakit. Pasmado lang pala.
Ayan. Thank you, Sunny. Thank you. Thank you. Napakaganda ng storya mo. Maikli, pero napakaganda. Ayan. Pero wala sa mga picture, no? Oh, wala. Ay, meron ba? Parang wala eh. Pero may mga pinadala na ako sa'yo dyan, ha? Saan pinadala? Anyway, meron na ulit tayong isang babasahin. Sige. Ay, actually may picture siya, pero hindi siya Nako, hindi mo binigay. Hindi, isa lang. Isa lang ba? Pogi naman. Ayan. Okay. Okay. Hipag pala siya ni Rod F.T. at sa Caloocan. Sa ngayon po, nasa piling na siya ng Diyos for more than 3 years. At ako po hanggang ngayon ay masasabi ko na hindi pa rin full recovered sa pagkawala niya. Mahirap mo mag-move on, pero sa biyaya at tulong ng ating Lord, magpapatuloy po ang aking buhay kasama ang aking mga anak. Maraming salamat po, I read you, for the opportunity to tell my love story. Gumagalang, Pastora Marivic Lejano. Ayan. Ang ganda din. Kaya lang pareho na story din na nawala na sila. Parang sino ba yun? Rosie Culibao. Yan. Nawala rin yung asawa niya. Pero bumalik sa India. Yun yung Bombay. Oo. Yan. Mga simpleng love story but punong-puno ng pagmamahal. Yun ang tinatawag na authentic love. Sabi nga ni Pastora Angel. Ayan, maraming salamat sa iyo. Gwapo. Pastora. Ni Pastor pala. Tsaka Pastora, Maricel. Oo nga eh. Ganda ng kilay niya. I know. Pansin ko yung kilay. Ayan. Bago, siyempre, meron tayong babasahin na huli naman to. Hindi man huli, pero pwede ko pa rin i-forward sa'yo yung mga pictures. Kasi may pinadala pala. Ayan. Madali lang naman to eh. Madali lang. Ito naman ang istorya ng ating very gorgeous na kaibigan at isa sa ating mga staffs. Ay syempre, si Sister Lala Carmina. Ayan. Babasahin natin. Siya yung huling nagpadala. Sana nabasa ko lahat. I hope wala akong hindi na nabasa. Pero meron tayong babasahin siguro bukas na para to sa mga anak naman ni Joyce Mendoza. Bukas natin babasahin yan. Ito naman kay Lala Carmina. Happy Hearts Day sa lahat po ng ating iRegie viewers. Sumulat po ako dahil sa maliban sa araw ng mga puso, nais ko po sanang bigyan ng tribute ang aking mahal na asawa. Yan, nag-birthday lang yan. I think this week, nag-birthday lang si Brother Alex. Napakabait po ni Brother Alex. Please allow me to share my short tribute for my husband. Buhay na buhay po ang aking asawa at magdiriwang siya ng kaarawan. On February 15, dito February 15, kahapon doon naman. Tama ba yon? Yeah. Para po sa mga hindi nakakakilala sa akin, I met my husband nung kami po ay college pa. Magkaiba po kami ng school at nakilala ko siya through my classmate. We fell in love at the age of 19. Naging mag-boyfriend at girlfriend kami for 10 years. OMG, before we decided to settle down. Wow, 10 years! Oh! Salamat sa Panginoon. We will be celebrating our 35th wedding anniversary on July. How time flies. Parang kailan lang, para kaming tikoy sa isa't isa. Ayaw namin maghiwalay. Araw at gabi, walang patid ang kwentuhan sa telepono. Bilang tribute ko sa kanya, I want to honor him as my husband and father of my 3 grown-up children. Lahat po ng mga anak namin nakagraduate na. At sa biyaya ng Panginoon, sila po ay may mga hanap buhay na at naglilingkod sa aming church. I decided to share some of his traits I have learned from him bilang asawa at tatay ng mga anak ko. Isa po sa mga valuable traits na nakita ko sa husband ko is being able to bring leadership to our home and family.
In God's creation, He has made man to be the head of the Christian home. And He gave the responsibility to the husband and father to be the spiritual head of his home. Nakita ko sa husband ko that the Christian father must be able to direct the family according to the Word of God when decisions have to be made. Kapag ang ating asawa ay spiritually unwell, depressed or discouraged, unfaithful to the Lord or wayward sa mga commandments ng Panginoon, our family is in big trouble, especially our children. Kaya po napakalaga na ang mga ama ng tahanan ay siyang maglilid sa family. I have also witnessed how He disciplined our children. All glory to God, lumaki ang mga anak namin sa mga magagandang katuruan sa Sunday School. Dala-dala namin sila pati na ang kalahati ng bahay ay bit-bit namin. But most of all, I saw the great calling of my husband, how it is to be faithful to his partner. And I thank the Lord for giving him as my lifetime partner. God doesn't make mistakes when He gave you your spouse. My husband is not perfect. Marami din siyang flaws. I am not also a perfect wife. Marami din kami mga bagay na hindi napagkakasunduan. At mga katangian nakita ko sa kanya, hindi instant na parang cup noodles. Everything happened on its time and season. It's only later that you get to appreciate your spouse. But at the end of the day, let us always remember our role as a submissive wife. Yes, a Christian wife happily submits to her Christian husband because she knows every decision he makes will be done selflessly for her happiness and the good of their marriage. But because of God's goodness in our life and love, my husband and I decided to offer our remaining years to follow Jesus by serving in our ministry in our church. By the way, Alex is the name of my husband. All glory to God. Thank you, Ma'am Shi and Popshi, for taking time para mabasa po ang liham ko. God bless everyone. Sincerely, Lala Carmina. Hep, hep, hooray! Yan. Napakabait niyan si Brother Alex. Ayan. Mga asahan. Belated Alam happy po ninyo birthday. si Brother Alex, yan yung gumawa ng ating iRadio logo. Yes. At saka yung mga t-shirts po natin, sila po nag-iimprenta. Kaya, Yes, napakagaling. yes, mga mahusay po sa arts yan. Sa mga design. Napakabait. A man of few words. A man of few words, but very precise ang kanyang mga sinasabi. Parang ako, ganun. Spell precise. Red na lang. Ito naman, pinahirapan. Hello, Dulce Solis! Ayan, dyan po nagtatapos ang ating pagbabasa ng mga love notes. Pero meron tayong isa bukas na pahabol lang yon. But anyway, antayin natin. Antayin nyo lang po. Yung sinabi ni Popsi. Medyo nasa peligro di. Pero pangako sa'yo. Uy, ganyan. Bakit? Ito, hindi. Ipaglalaban ko sa hirap at ginhawa Teka, ang ating pag-ibig. introduce pa natin itong ating susunod. Siyempre. Ayan. Ayan. Ayan na siya. Okay, ladies and gentlemen. Siyempre. Eto Ayan. pang Valentine's. Ito maganda rin istorya ng ano na ito. Siyempre. Dapat nagpadala din to ng ano. Oo nga. Padala din ng liham ito. Dapat nagpadala rin. Para, pwede naman niya ikwento ngayon kanyang love story. Alam mo kung saan sila nagkakilala? Diba? Siyempre. Pwede. Sa church. Pwede. Ayan, church din sila. Nagtitinginan. Ayan mga kapatid, siyempre, ang ating magandang si Pastora Maridet Bermeo. Ayan, belated happy Valentine's, Pastora. Valentine's, hindi ako nakapula. Ay, di okay lang. Kami rin na naka-black uli. Wala na akong pula, naubos na. Underwear na lang ang pula ko. Ako rin kaya last 3 days nakapula ako, naubos na rin yung pula ko. Lalabhan. Suot ko na lang uli sa Pasko. Galing ka sa school. Galing ako sa school kasi meron kaming
inattenda na Valentine's event ng isang school. Mhm. Doon kami medyo nag-speech about our music lessons. Kaya, sa Pasadena pa. Kaya medyo, Akala ko oo, nandun happy. nandun ka kay Au, kay Aurora. Doon sa school niya. Hindi school yun. Ano yun? Parang sister school namin to the music school. Sabi ko, ba, hindi ka pwede ngayon. Naku, Hindi pwede ako, hindi lang ako nakasagot agad ng title at ano. Kasi nga, at the time, nasa event, kaya hindi ko nakita ang iyong message. Balikan natin yung tanong ni Karim kanina. Anong tanong? Bigyan ka naman ng konting lang, yung Summary lang, mga isang oras na summary lang. Oo, mga 5 minutes kung paano kayo nagkakilala ni Brother Chad. Yan po. Una, nananahi din ako. Anong tinatayo mo, Pastora? Seryoso ka? Mga kwento, ganyan. Nagtatahi ng kwento. Di po, absent po ako nung namigay ang Diyos ng gift of sewing, gift of cooking. Lagi akong absent eh. Kaya pala magandang talent. wala akong talent. Hindi nga ako marunong mag-on ng sewing machine. Hindi, ang talent mo naman, sumasayaw ka naman, Pastora eh. Huwag lang ako patatahin ng costume. Hindi na lang ako marunong ewan ko, absent ako. Okay, tuloy mo. Okay, paano kayo nagkakilala? Avoiding nga the topic. Hindi pwede. Yan, ganyan. Hindi, wow talaga naman. Nakikinig sila. Nag-aabang na nga kami. Tamaan ako ng kedla. Ito. In summary, Yes. naku, baka lang yung buong Bible hour natin. Okay lang, Pastora. Pwede. Okay, ganito yan ha. Kasi, umpisa natin sa nung 1980. Tagal na. Alam nyo, ganito kasi yan. Si Pastor Dondi, who is the pastor of sa Nazarene Church natin sa North Hollywood. Ano kami yan? Childhood friends. So, Kababata. Kababata. Kasama namin sa youth, ganyan. So, sabi niya sa akin, one time na pumunta ako dito sa Amerika, kasi sa Philippines nga ako naka-base noong time na. Kanya, meron akong gusto pakilala sa'yo. Sabi ko, hindi ako interesado sa mga ganyan. Kasi first of all, nung time na yon, may boyfriend na ako. Sabi ko, not interested. Mamaya, wala na akong boyfriend. Nag-move na ako dito sa Amerika. Sabi niya, meron talaga ako papakilala sa'yo. Sabi ko, hindi nga. Nung time na yon, kakabreak ko lang sa heartbroken ako noon. Yes. No to men ako noon. No to men. Sabi ko, hindi talaga panahon ni Lord. Kasi I'm feeling a broken. Man-hater ka pa nun, ha? Man-hater pa ako. So ngayon, hindi ko siya pinapansin. Tapos, nagkaroon po ng kantata ang Nazarene Church, combined ang Los Angeles Nazarene at saka yung at that time, Nazarene Church sa Panorama. Sabi sa akin ni Pastor Dondi, kailangan ng narrator nung ating kantata. Sabi ko, nako, alam mo bang taga Diamond Bar? Pag mag-a-attend ako rehearsal sa LA, parang sinabi mong luluwas ako mula Pampanga hanggang Makati. Diba? Every rehearsal. Sabi ko, ang layo. Kanya, sige na, mag-audition ka lang. Sabi ko, ano naman pakinabang mag-audition ko, hindi na makaka-attend. Hindi, mag-audition ka lang. So, mag-audition po ako. Sa madaling sabi, nakuha ko po ang role na narrator. Ako po naging narrator ng kantata. At the time, ang choir director po ng aming kantata ay ang aking future husband. Wow! Yan naman eh. So, nagkakilala kami. Nung first day lang nag-audition ako. Pagkatapos ng audition, sabi niya sa akin kung gusto ko raw kumain ng pizza. Sabi ko, kasama ng lahat ng youth, ganyan-ganyan. Sabi niya, hindi, ikaw lang naman yung nayaya ko. So, after that, ayan. Yun na yun. Tapos, ano nangyari, Pastora? Yun na. Niligawan ka na. Ayun. Christmas kantata yun, no? Christmas. Tapos,
January, February, wala na. May Valentine's na ako nung February. Ang bilis na ka-move on. Oo, hindi naman. 2 years na ako heartbroken. Oh, 2 years yun. na. 2 years na akong single. Tapos yun, may Valentine's na ako. Sabi ko ngayon kay Pastor Donnie, sabi ko, I want to tell you na meron akong meron confession ako. Oh. Meron akong napupusuan. Meron akong loved one. Yun. Oo. Tapos sabi niya, alam mo ba, when I told you 2 years ago na may papakilala ako sa iyo, si Brother Chad yun. Siya pala yun. Siya pala yun. Pala yun. Talaga. So, meant to be. Destined. Tapos, destined na, in a sense, kasi nakakatuwa nga kasi ang daming confirmation. Yung isa yon, yung si Pastor Don nag-confirm, siya yung gusto ko ipakilala sa'yo. Sabi ko, ganun ba? So, siya rin na nagkasal sa amin. Diba? Wow. Pastor Kainglet. So, dalawa sila nagkasal sa amin. Tapos, yung mami ni Chad, nagbigay ng deadline sa Panginoon. Kasi siya na lang ang hindi pa settled sa magkakapatid. So, sabi nung mami niya, parang nagbigay siya ng deadline na parang, sana Lord, by this time, may makilala na yung anak ko. Kasi siya na lang ang walang asawa, walang anything, walang girlfriend, walang lahat. Yung day na deadline ng mami niya was the day na inintroduce ako ni Chad sa nanay niya. Wow! Diba? Ayan. Yun na nga yun. So, by, December kami nagkakilala. February may Valentine na ako. Kasal na kami noong June. Ang bilis. Ang bilis din. Kayo mga babae talaga, oo. Why, excuse me, Talagang hindi nag-aksaya ng panahon. Ay, yung iba nga tumatagal ng 10 years na gawan eh. Tamo si Kabigting, Oh, Ang bilis. Ang pinakamabilis si Tina Tabernilla. Aba, talaga naman. Kaunang nagkakilala na, sumama na. Ay, mas malupit pa na. Hindi ka pinag-uusapan, Brother Chad. Ito nga. Ayun na. Nandiyan siya. Pakilala mo naman si Brother Chad para makita nila. Walang palis na. Naganap ng telepono niya. Sabi niya, hello. Phone. Ang mabilis pala si Joyce Mendoza. Nakakakilala pa lang, may nangyari agad. Grabe. Yan ang talagang hindi nag-aksay ng panahon. Dapat wala ka sa lolo ko. Wala yan sa lola ko. Ay, sa lola ko. Yun. Hindi, alam mo, sa totoo lang, ating mga kapamilya, mga kaibigan, pag si Lord ang author, yan, pwedeng mabilis lang. Yan. Parang kami rin, mabilis din lang. Mabilis diba, din sobrang lang ba? bilis sa atin eh. Gusto mo ikwento ko? Huwag na. Sige na, ikwento ko naman. Wag! Ay! Ikwento ko, bakit? Wala nang oras! Ikwento ko. Wala nang oras! Ikwento ko. Sige, kalahating oras ko, go! Ikwento ko. Ganito po yan. It was August 18, 1998. Kabisado ko ha. Pero siya wala siyang alam. Wala siyang alam sa nangyari sa buhay niya. Kasi tulog ako. Na siya na rugby. Hindi kasi, yon? Sabi ko, birthday ko, August 15, 1998, Pastora. Sabi ko, Lord, sabi ko, give mo na lang sa akin yung makakasama ko sa habang buhay, ma-meet ko na. Ayan. Kaya be careful of what you pray for. Bakit naman si Lord ginamit? Di wala kang pabango ngayon. Ayan. Tapos sabi ko, tapos tinawagan ako ng kaibigan ko, Karina tawagin. Na mga nagraradyo pa kami ng Pastora. Yung mga breaker, sabi niya, halika sama ka sa akin sa Quezon City, may meeting ako. Ng mga nagraradyo din. Ay, ayoko. Halika na. Anong gagawin ko doon? Kakain ka lang. O sige, kakain lang. Okay ako dyan. Sumama ako. Drive doon. Tapos, nung pauwi na kami, eto, biglang lumabas sa radyo. Ang laki ng boses. Breaker. Sabi siya. What's up? August 18, sabi niya ganon. Sabi niya, ang pangalan niya, si Cobra. Ako naman, ano ba pangalan ko nun?
Ano pangalan ko? Kuratsa. Kuratsa. Hindi, Karina. Karina naman. Sige. Karina. Karina. Sabi siya, eyeball, eyeball. Pero ang tingin ko sa kanya noon, ang laki ng boses eh. Ang ano ko sa kanya noon, malaking lalaki na malaki ang tiyan. Yun ang interpretasyon ko sa kanya. Pinunta namin sa bahay nila, makita ko kakapiranggot. Parang si Palito. Uy, grabe ka. Oh. Ang payat ka kaya nun. Alam May mo picture naman. ako nun. Siyempre. Palito. Tapos nag-meet na kami. Oh. Tapos pag-meet, ganun, nawakan ka agad yung puwet ko. Uy, sinuwaling oh. Ikaw umawak sa puwet ka. Ikaw nga kumawak. Tapos, Imbis na kamay ang iabot sa akin. sabi yung puwet ka, nawakan niya. Yung kamay niya lumiko sa puwet. Ay, ko, ganun, ikaw pinisin. yan. Ikaw yun. Ikaw yun. Ikaw. Tapos, Antora, sabi niya, gusto mong picture ko? O sige. Binigyan niya ako pang wallet. Oo. Sige. Sabi, binigyan ako ganyang kalaki portrait. Ang dami. Inuwi ko naman. Kaso problema niya yung wallet. Ikaw pala kumagat eh. Tapos, ayun na. Doon na nag-umpisa. Wala na. Ayan. Tawag-tawag na. Alam mo kung saan kami nagde-date niyan. Saan? Sa cemetery, sa White Plains. Kaya White Plains kasi puro mga puti yung puntod eh. Ganun. Si Popsi legend sa puwet. Ayan naman lang, intrigue. Ganon. Tapos, wala nang ano. Mahal mo ba ako? Hindi na. Basta, kumakain na kami. Pumupunta na siya sa opisina. Ganon. Tapos, sinundo ako sa bahay. Ayun na. Ganon na. Uy! Hindi. Ibig sabihin, nagkikita na tayo. Lumalabas kami. Ganun na. Pero kasama namin ang mga kaibigan pag lumalabas kami. Baka Ganon. sabihin Nung mo, araw kasi, strict ang parents ko. ha? Hindi pa kami Kristiyano ng pastora. Kaya inom-inom pa kami noon. Oh, Yan. Nanonood pa kami noon ng mga ano. Alam mo na yun. Nilalasing ako nung araw. Ganon ang umpisa. Ano yun? 98. 1998. So, 25 years na. Tapos pumunta kami dito 1999. Tapos nagpakasal kami 2000. 'Di ba? Ikaw pa nga nagkasal sa amin. Yung pangalawang kasal. 2003 yata yun or 5. Kaya, Yan. malaki atraso. Kaya magto-25 years na kami next year. Malaki atraso sa akin ng pastore. Pangalawang kasal yun. Kasal na tayo. Inambos. 2000. Inambos. Ulitin pa natin. Sa 25, pastora. Uy, sobra kayo ha. Wow! Ang pogi mo ha. Ang pogi mo. Ang haba ng hair mo. Ulitin pa natin sa pabesi. Oo, syempre. Tumigil kayo. Ang mahal ang bilihin ngayon. Bakit? Pakasal-kasal pa. Bakit? Tama lang isa. Hindi. Pakasal tayo uli. Yung nung nagpa-baptize isang beses lang eh. Bakit? Yung kakasal isang beses din. May Ganun. kumpil. Kumpil tayo. Grabe kayo. Bakit? Gusto mong magsuot ng trahe di boda? Magsuot ka na lang. Kasal-kasal. Bakit ikaw gusto mong magsuot din ng trahe di boda eh? Hindi Ito talaga. Okay. Okay, pastora. Yan po ang aming love story. Ayun. Oo. Inagaw mo yung 15 minutes niya. Nag-25 years na rin kami ni Brother Chad. Ay, oo. Last year? Last year. Tapos na kami. Nauna kami sa inyo ng 1 year. Yeah, 2000 kami kinasal eh. Hindi. Nauna kami sa inyo ng 3 years. 3 years. And then 2000 kami sa West kami. Oo. Yeah. Kami, kinasal ng 97. Kinikilabutan ako. Yan ang pag-usapan niya. Ganyan-ganyan ka. Pabigay-bigay ka ng bulaklak kahapon. Pabigay-bigay pa siya. Oo. Ako rin may bulaklak. Meron ka din, pastora? Nasa base. Wow. Wala, obligasyon lang yun. Ay, obligasyon? Hindi ka authentic. Hindi ka authentic. Oo, hindi. Authentic yan. Authentic na prank. Authentic na fake. Ay, nako. Pastel. Sige, pastora. Ang title ng iyong topic ngayon ay Konting Paalala. Konting paalala lang. So, in English, Titus a little chapter reminder. 3. Ayun, salamat sa ilaw, Brother Chad. Ayan. Binigyan ko lang. Ang dilim naman. Ayan, okay. Titus chapter 3 verse 1 to 8 po tayo. Ayan. Guys, huwag kayong aalis. Okay, sige. Go. So,
Tayo po ay mag-pray bago tayo mag-umpisa. Ama namin Diyos, salamat po ulit sa gabing ito, sa araw na ito na binigay niyo sa amin para kami po ay makapag-aral ng inyong salita. Salamat po dahil sa inyong mga paalala sa amin. Hindi niyo po kami kinakalimutan, hindi niyo kami pinapabayaan at tinutulungan niyo po kami sa bawat araw na mas maging malapit sa inyo, Lord God. Thank you for your word this evening and we pray, Lord God, na as we study, kami po ay lalong matuto, kami po ay mas maging obedient sa inyo. Salamat po, Lord, once again sa iRadio. Salamat po sa ating mga viewers. Give us the attention we need, Lord, tsaka yung openness po of our hearts so that we will receive your message. Thank you once again. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Okay. Ang ating pong passage for today ay taken from Titus kasi naaral po natin yung buong libro, no? So tayo ay nasa chapter 3 na. Ito actually ang last chapter ng book of Titus. Hindi natin matatapos ang buong chapter. Kaya uunti-untiin natin. Sabi po dito sa Titus chapter 3 verse 1 to 8, babasahin ko na lang po siya as we study the passage, no? Pag tiningnan po natin itong Book of Titus, pag may nagtanong sa inyo, ano ba ibig sabihin? Ano bang tinuturo ng buong Book of Titus? Hindi ko nga alam, may Book of Titus pala sa Bible. Kasi hindi siya masyadong, kumbaga hindi siya masyadong popular, di kagaya ng mga Gospels natin, na Matthew, Mark, Luke, John, yan, alam yan ng halos lahat ng tao. Ito pong Book of Titus, sinasabi nila actually, para nga itong manual. Di ba? Pag bumili ka ng appliance, may manual. Okay. So, itong Book of Titus, para siyang manual on Christian behavior. Kung paano tayo aakto, ang mga dapat nating gawin, ang dapat nating, kung paano tayo gumalaw bilang Kristiyano. So, para ang Book of Titus, manual siya on Christian behavior. Pero ang maganda po dito sa manual na to, every time si Apostle Paul, every time pinag-uusapan niya kung ano dapat ang gagawin natin, kung ano dapat ang actions natin, ano dapat ang attitude natin, binabaka pa niya yung kanyang turo with the why. Bakit kailangan kang ganyan? Ba't kailangan kang umakto na ganyan? Ba't kailangan ganyan ang ugali mo? Yan, sinasabi niya kung bakit. So, bawat chapter ng Book of Titus, meron siyang set of behaviors na pinag-uusapan. Yung inaral natin yung chapter 1, tungkol to sa mga behavior ng mga taga-church, mga nasa simbahan. Pag tinignan mo yung chapter 2, ito naman yung behavior ng mga tao sa kanilang pamamahay in their home. Ito nga yung chapter 3, which is, ito ang inaaral natin ngayong gabi, is ito naman ang behavior mo dapat sa mundo, in society, as a whole. Kumbaga sa labas, ito dapat ang behavior mo sa lahat ng mga nakakahalubilo mo sa mundo. Okay? Pagdating natin sa chapter 3, titingnan mo yung first verse. Sabi po dito sa chapter 3, verse 1, okay, remind the people to be subject to rulers and authorities, to be obedient, to be ready to do whatever is good, to slander no one, to be peaceable and considerate, and always to be gentle towards everyone. Ang dami niya sinabi doon, di ba? Pag tinignan mo sa verse 1, remind the people. Ito pong words na remind the people, sa ibang versions nakasabi, put them in mind. Sa ibang versions naman, make it clear to them. Pag tinignan mo yung original language nitong words na remind the people, ang kanyang tense po, yung kung paano siya sinabi, hindi po siya past tense, hindi lang po siya present tense, hindi po siya future tense. Ang tense niya po is present imperative tense. Ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun, yung para siya sa ngayon at hindi siya yung kung pwede lang. Imperative. Ibig sabihin, command po siya. So, nung sinabi to ni Paul, remind them, ang ibig niya sabihin,
wala kang choice. Wala kang option. Gawin mo ito. Baga kung mga magulang natin, pag sinabi sa'yo, di ba, anak, magluto ka. O ganyan, anak, ilabas mo yung trash bins. Hindi option yun. Gawin mo, kundi malilintikan ka. Di ba gano'n ang ng mga parents natin, yung mga utos na hindi siya option, kailangan gawin mo. Yun din po yung tone ni Paul dito. Ano siya? Present imperative. Ibig sabihin, wala kang choice. Gawin mo to. At hindi mo lang dapat gawin once. Kailangan gawin mo to continually, ongoing, habitually. Kumbaga, kung ano yung sasabihin niya dito sa chapter 3, kailangan gawin to ni Titus lagi. Okay? Bakit kailangan natin gawin to lagi? Bakit nga ba? Yung title ng message natin ngayong gabi is Konting Paalala Lang. Ba't ba kailangan ipaalala ni Titus sa mga tao dito sa Crete yung mga words na to? Kasi human nature natin ang makalimot. Diba? Kahit anong sabihin mo, ang tao mabilis makalimot. Kailangan tayong paalalahanan over and over again para maintindihan natin, para magawa natin, para ipamuhay natin. Kaya wag po kayo magagalit sa inyong mga pastor o sa mga nagtuturo sa inyo sa Bible study. Pwede mo sabihin, bakit ba paulit-ulit akong sinasabihan itong mga taong to na maging mabait ako, maging holy ako, gawin ko ito, gawin to. Kasi pag hindi ka pinaalalahanan, baka kalimutan mo yan. Okay? Mabilis tayong makalimot. Tingnan mo lang yung Israel. Okay? Yung Israel, ang bilis nilang makalimot sa Diyos. Diba? Pag inisip mo, ano ba ginawa ng Diyos para sa Israel? Kinuha sila from the Egyptians. Diba? Parang slaves sila sa mga Egyptians. They were prisoners. Tapos, tinanggal sila sa Egypt. Tapos, miracle upon miracle, meron silang pillar of fire by night, meron silang pillar of cloud by day, pinapakain sila ng mana, 'di ba? Lahat binibigay sa kanila. Tapos dinala pa sila sa isang promised land flowing with milk and honey. Ang dami nilang blessing, ang daming ginawang miracle ng Diyos sa buhay nila. Lagi silang pinoprotektahan ng Diyos against their enemies. Anong nangyari sa Israel? Wala, nakalimutan pa rin nila ang Diyos. Tayo pa kaya? Tayo pa kaya na hindi naman nakakita ng miracle ng mana? Hindi naman tayo nakakita ng pillar of fire by night, di ba? Hindi naman tayo na-redeem from slavery. Kung yung mga tao nga na napaka dami na nang ginawa ng Diyos para sa kanila, sila nga nakakalimot, tayo pa kaya? Di ba? How many times or how many people have you known na kakilala mo kunwari sa church? Okay? Years and years mo silang kasama sa simbahan, tapos biglang isang araw narinig mo, may nangyari na sa kanila na hindi na sila, kunwari, may nagawa silang malaking kasalanan na hindi mo maisip-isip na gagawin nila. Diba? Kasi iniisip mo, napakalalim na pagka-Kristiyano nila parang Christian na Christian sila. Bakit nila nagawa yun? Or bakit nila nasabi yun? Or parang may ginawa sila na hindi sila nagtiwala sa Panginoon, kundi gumawa sila ng hindi maganda. Kumbaga, they failed to trust God. Bakit nagagawa ng tao na years and years na silang Kristiyano, tapos biglang nagsastumble? Yun yung ginagamit natin na term, di ba, sa church. Bigla silang nagsastumble, bigla silang nakakalimot sa Diyos. Because tao sila. May naglalakad sa bubong namin. Ano kaya yun? Sorry. Hindi. Seryoso, may naglakad sa bubong na. Anyway, because yun nga, nakakalimot po. May naglalakad ulit. Naririnig niyo ba? Baka pusa. Pusa yun.
Ang galing ng timing. Kaya talagang naglalakad. Anyway, tumaas ang balahibo ko. Ayun, kasi minsan ang tao talaga nakakalimot pagdating sa Diyos. Okay? Kaya, as Christians, as teachers of the Bible, as pastors, kahit feeling namin minsan, para na kaming sirang plaka, di ba? Minsan, pero sinasabi, naturo nyo na yan eh, alam na namin yan, bakit sasabihin nyo pa ulit? Parang paulit-ulit na lang. Kahit feeling namin kami ay sirang plaka, kailangan naming ulit-ulitin. We have to keep going back to the basics dahil po ang mga tao talagang nakakalimot. Okay. Minsan nga as a pastor, minsan feeling ko, okay, and this is true, and maybe some pastors sa mga viewers natin nararamdaman niyo yan na parang minsan pag nag-aaral ka for your preaching para sa linggo, iniisip mo, paano ko pa kaya ituturo to? Parang tinuro ko na to sa church 2 years ago Tapos ito na naman ang ituturo ko. Minsan feeling mo, kailangan meron kang original na sasabihin or, di ba? Yung parang iba yung delivery mo. Parang ganun ang iniisip bigla ng ibang pastor. Kasi minsan feeling mo nga parang kang sirang plaka. Pero, okay, we still need to deliver the same truths over and over again because kailangan nga konting paalala lang lagi. The theologian John Stott said this, "Today, pastors and Bible teachers need to be delivered from the unhealthy lust for originality. Take pains to make old truths new and stale truths fresh." Kasi nga sinasabi niya, minsan, ang mga pastor, iniisip nila kailangan meron silang nasasabing bago. Pag iniisip mo, wala naman talagang bago. Kasi ang Bible, yan na yon. Ang salita ng Diyos, yan na yon. Hindi siya nagbabago. Pero ang tao, laging pabago-bago. Laging nakakalimot. Kaya kahit feeling mo para kang sirang plaka, kailangan mo pa rin silang paalalahanan. Parang mga anak natin, di ba? Ilang beses mo sinasabi sa kanila, huwag mo i-plug yung tinidor sa outlet kasi makukuryente ka. Di ba? Yung mga maliliit na bata, huwag mong gawin yan, makukuryente ka. Pero ang bata talaga, ipa-plug pa rin nila yung tinidor, di ba? Or huwag kang maglaro ng scissors kasi matalim yan, masusugatan ka. Kaya kagabi, nasa emergency room si Aurora kasi naglaro ng gunting. Kahit ilang beses niya nang alam na huwag paglaruan yung gunting, ayun, ginupit ang kanyang daliri ng konti. Kaya nagkaroon siya ng parang splint. Diba? Kaya siya ang aking illustration talaga. Ilang beses na sinabihan, huwag gumamit ng gunting na pangmatanda. Kaya nga may safety scissors, di ba? Ganyan din po ang tao. Kasi pag hindi mo pinaalalahanan, ay talagang makakalimot. Talagang gagawin nila yung mali. Kaya minsan kailangan natin sabihin paulit-ulit. So, dahil doon, eto na ako, ang sirang plaka, take 1. Sabi po sa chapter 3 verse 1, meron po silang 3 bagay na pinaalalahanan sa mga tao. Number 1, unang paalala, remember your behavior. Okay? Alalahanin mo ang iyong actions, ang iyong mga ginagawa. Ano bang behavior ang pinag-uusapan dito? Sa verse 1, sabi po dito, Titus chapter 3 verse 1, remind the people to be subject to rulers and authorities, to be obedient, to be ready to do whatever is good. So ang unang paalala is with regards to authority. Okay? Pinaalalahanan po tayo na kailangan po tayo mag-submit sa authority. Okay? Ngayon po, itong taon na to dito sa Amerika, election ulit. Diba? Election. Nakuha niyo na ba yung inyong mga balot, ha? Okay. Ito ba ay finil-upan niyo na? Minil niyo na? Ako rin. Hindi pa. Hindi ko kasi kilala yung mga kandidato. Hindi ako paano ako makaka-vote wisely? Hindi ko nga sila kilala. Pero, kailangan nating
malaman kung sino sila. Pero ito nga, regardless of sino sila, the command here, the reminder is, we need to submit to authority. Sabi po sa Romans chapter 13 verse 1, let every person be subordinate to the higher authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been established by God. Okay, so sinasabi nga po doon sa passage natin at saka dito sa Romans 13:1 na tayo po ay kailangan sumunod sa gobyerno, sumunod sa authority na linagay ng Diyos. I know may mga batas na hindi natin gusto, may mga officials na sa ating anong tawag nun? Sa feeling natin o sa kahit alam natin na hindi sila dapat nasa office. Kumbaga hindi sila dapat naging senador, hindi sila dapat naging konsehal, hindi sila dapat naging mayor. Alam natin 'yon. Pero kahit alam natin 'yon at kahit may mga batas na hindi natin gusto, kailangan pa rin natin sundin ang mga batas na ito. Dahil ang gobyerno, sabi nga sa ating passage, yan po ay nag-i-exist dahil in-establish siya ng Panginoon. Okay. As Christians, we have to remember, kailangan po tayo mag-submit sa authority. We're not to be in rebellion towards our government. Okay. Pero ito naman, meron din po akong footnote kasi baka marami pong umalma. Okay. Nung sinulat po ito ni Paul, kasi sabi niya, hindi naman, siguro nung time ni Paul, okay naman yung mga officials nung time na yun. Hindi naman nila nararamdaman yung nararamdaman natin ngayon eh. Pero hindi, nung sinulat po ito ni Paul kay Titus, ang gobyerno na go-govern nung time na yun is the Roman government. At alam niyo kung sino pa ang emperor nung time na yun ni Paul? Si Nero. Si Nero yung emperor na baliw. Siya yung ang ginagawa niya doon sa mga Kristiyano, ginagawa niyang kandila. Sinisindihan niya yung mga Kristiyano. Ginagawa niya silang nightlight doon sa city. Yung tinatali niya yung mga Kristiyano doon sa mga poste, tapos sinisindihan. Ginagawa silang ilaw sa gabi. Ganun siya ka evil. Ganun siya ka vile. Okay? Kumbaga, siya ay isa sa mga emperor na pinaka-anti-Christ at pinaka-anti-Christian. Pero anong sinasabi ni Paul? Even though ganun ang emperor, even though ganun siya, we are to submit to authority. Okay? Second part pa, sabi, we need to be obedient, law-abiding citizens. Okay? Pero ito na rin yung isa pang footnote, no? Pag ang gobyerno natin demands us to do something that is contrary to the Word of God, we have the responsibility to obey God rather than man. Okay? Kasi baka isipin ng lahat, ay hindi, sige, basta sabi ng gobyerno, sabi ni pastora, sundin ko raw. Pero, merong pero dito, pero kung ang gobyerno mo ay ang dinedemand sa'yo is something that is really against God's word and God's command. Okay? Ang responsibilidad mo bilang Kristiyano is to obey God rather than man. Okay? Yan ang exclusion. Pero wag po natin gagawing excuse. Okay? May kwento nga may kwentong kutsero, kay may isang pastor daw, nagda-drive. Late na siya sa simbahan. So, nag-speeding siya. As in, speeding siya talaga. Dahil malilate siya sa church. Di syempre, na-pull over siya ng police. Sabi niya, hindi mo ako pwedeng tikitan. Hindi mo ako kasi papunta ako sa church. Gagawin ko yung pinagagawa sa akin ng Diyos. Ako yung pastor. Sabi nung police sa kanya, ay, alam nyo, kasi ako rin ginagawa ko rin yung trabaho ko na binigay sa akin ng Diyos. Trabaho kong hulihin ka kasi speeding ka. So,
kahit sabihin mo sa akin, pastor ka, bibigyan pa rin kitang ticket kasi you are breaking the law. Okay? Hindi mo pwedeng gawing excuse na ginagawa mo yung gawain ng Panginoon para hindi mo i-obey ang authority. Okay? Malinaw po na we are supposed to submit to authority only, okay, the only time we are to go contrary to it is if it is against God's word na. Okay? And if it's contrary to God's command. Yun lang po. Otherwise, submit and obey authority. Isa pang sinasabi dito sa Titus 3:1, be ready to do good works. Marami po kasi sa mga Kristiyano, ayaw nila ma-involve sa anything politics, anything that has to do with government. Kasi inisip nila, ayoko dyan kasi corrupt yan eh. Corrupt ang gobyerno, walang matinong pamamalakad, walang mangyayari, ganyan. Hindi po, we are supposed to be ready to do good works. As a civilian, we need to fulfill our civil duties. We need to do our responsibilities. We need to be part of social work, doing good things. Kasi salt and light po tayo sa mundo. We're supposed to be law-abiding. We're supposed to be public-spirited and eager to be involved. Okay? Kung meron po mga civic events, sali po tayo dun. Kailangan kasali tayo. We need to pray for our officials. Kailangan po tayong bumoto. Kailangan po tayong mag-participate. Marami po kasing Kristiyano, hindi na lang sila boboto kasi hindi daw nila gusto yung kandidato. Hindi po pwedeng ganun. Kailangan po tayong maging ready to do good works, ready to be involved sa ating civil duty po yun, to vote. Kaya yung mga hindi po nag-fill up pa ng balota. Ewan ko, sa Pilipinas ba election na? Hindi pa, di ba? Wala pa sila. Pag dumating ang panahon, election na sa Pilipinas, kailangan po kayong maging involved. Kailangan po kayong maging part of the change. Huwag niyo pong hayaan na hindi kayo maging part of the system. Okay? So, yun yung remember the behavior. Yun yung behavior to government. Yung pangalawa po, behavior to all men. Sabi po sa Titus chapter 3 verse 2, to slander no one, to be peaceable and considerate, and always to be gentle towards everyone. O sabi po dito, speak evil of no man. So kailangan po tayong, ang tao po kasi, talagang minsan, laging negative. Kahit anong gawin mo. Parang laging may dala-dala. Laging may chip on their shoulders, kumbaga. So, ang tendency po, laging galit. Laging may kaaway. Okay, yan po ang human nature. Pero sabi po dito, as Christians, our behavior should be, we must speak evil of no man. In other words, hindi po tayo dapat nagsasalita ng masama tungkol sa iba. It means not to slander. Ano nga ba itong slander? Ang slander po is pag yung minamaliit mo yung tao, okay? Pag when you call them names, when you badmouth people, slander po yan. So kunwari, pag may tao kang kakilala, ang sinasabi mo tungkol sa kanya hindi maganda, lalo na parang sinisiraan mo siya, yon ang term doon. Sinisiraan mo siya sa kapwa mo, mga tao. Hindi po tayo dapat ganun. Okay? Masamang witness po yun. It is wrong to, ang slander po kay God, blasphemy, di ba? It is wrong to slander God or to slander man. Okay? Huwag po tayo nagsasalita ng masama tungkol sa iba. Madali po ba yon? Hindi po. Kasi po talagang human nature yung talagang mang-insulto, mang-maliit. Okay. Actually, ang ironic nga, nakakanood ba kayo ng mga comedy shows? Usually, yung mga comedian, hindi naman lahat, pero marami po sa ating mga comedian, yung mga jokes nila, laging parang may iniinsulto na tao. Diba? May parang laging minamaliit, may pinagtatawanan,
may linoloko, 'di ba? Alam mo, isa sa I have to say na minsan nakakatawa talaga kasi nga nakikita ko 'yan sa mga YouTube, 'di ba? Yung mga Filipino comedians na kinukuwento nila yung tungkol sa mga nanay nila, yung mga accent ng nanay nila, yung mga 'di ba, yung mga yung mga gano'ng klaseng YouTube videos na lagi nilang linoloko yung mga, behavior ng Pilipino. Okay, nakakatawa naman talaga minsan, pero 'pag iniisip mo, marami sa kanila talagang nang-iinsulto ng mga tao, nang-iinsulto ng behavior, 'di ba, ng mga matatanda, yung parang pinagtatawanan natin, 'di ba? It says here, we have to speak evil of no man. Tapos ito pa, susunod, aside from not speaking evil, sabi, slander no one, to be peaceable and considerate. Dito po sa ibang translation sinasabi, to be no brawlers. O kaya, to be not contentious, but to be a peacemaker. Okay? So, sinasabi po sa atin dito, huwag po tayong maging tao na ang ginagawa natin para tayong palaaway. Parang lahat ng tao gusto nating awayin. Lahat ng tao gusto nating parang gusto nating sigawan. Okay. Ang isa po sa example na binibigay dito is road rage. Yung pag nagda-drive po tayo, galit tayo sa mga lahat na nasa kalye. Parang gusto nating mag-pick ng fight with anyone. Okay, wag po daw tayong ganon. Okay. And it says dito, may positive po sa verse 2. But instead of being a brawler, instead of being a slanderer, be gentle. Be meek. Okay? Be considerate. Show clemency. Yan. Get along with people. Don't fight with people. Or do not be stubborn, but be meek. Kasi si Jesus was meek. So we need to be like Jesus and show courtesy to others. So, pag tinignan po natin tong behavior na sinasabi sa atin ni Paul through Titus, no? Christians are called to not hate anyone. Okay? Hindi po tayo pwedeng maging hater. We have to be lovers. Okay? Hindi po tayo hater. Kasi ang Christians are called not really to be a fighter, but to be a person of gentleness and love. Now, this doesn't mean na pag may taong mali, hindi mo siya i-confront. Kung mali siya, kailangan mo siya i-confront pa rin, di ba? But when you confront a person, it doesn't have to be mean. You don't have to be angry. Hindi ka naman kailangan laging palaban. Okay? But to speak the truth in love. Okay? Try not to be confrontational or hateful kasi minsan ang Christians ang tendency kasi natin is minsan hindi natin lalo pag hindi natin matanggap ang ginagawa ng isang tao, hindi natin matanggap yung mali nila, nagiging hateful tayo towards them. Instead of being loving with God's love, tayo po ay nagiging hateful. There's a difference between love and approval. Okay? Hindi po ibig sabihin na, sabi ng Diyos kasi, love, lahat, love, love. Okay? So, may difference po when you see something wrong happening, you do not show love to it. You show pa rin that mali yun. Okay? We do not show approval for the things that are sinful or that are wrong. But we still have to be loving towards the people because God loves them. Di ba may kasabihan nga, di ba? Hate the sin, but love the sinner. Kumbaga yung tao, kailangan mahalin mo pa rin siya. Pero yung ginagawa niya, hindi mo dapat yun i-approve. Hindi yun ang dapat mong mahalin. Okay? So yun yung sinasabi nilang remember the behavior. Ito na, reminder number 2. Pangalawang paalala sa atin. Pag remember the behavior, remember who you were. Bakit pa tayo dapat mag-behave kagaya nung sinasabi sa verse 1 and verse 2? Dahil po sa verse 3. Sabi po sa verse 3,
For we ourselves, referring to us, were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving diverse lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful, hating one another. So, pinapaalala po sa atin ni Paul, parang ito in summary, sasabihin ko, kailangan maging submissive ka. Kailangan maging obedient ka. Kailangan maging loving ka, maging gentle ka. Bakit? Kasi dati, ganyan ka rin. Dati, masamang tao ka. Okay? So, parang sinasabi niya, hindi ka pwedeng maging hateful sa mga taong makasalanan at sa mga, sa kanila, dahil ganyan ka naman dati eh. Di ba? Yung parang sinasabi niya, huwag mong kakalimutan, ganyan ka dati. Kung hindi dahil sa Diyos, wala ka ngayon. So parang pinapaalala ni Paul yung rational. Okay? Because we ourselves once were sinners. Therefore, okay, dahil dun sa mga ginagawa na atin dati, kailangan isipin natin, ito yung reason kung bakit ganito dapat ang behavior mo ngayon. Kasi dati ganyan ka. Dati ganun ka kagaya ng opposite. Okay? Sabi niya sa verse 3, you yourselves were once foolish and disobedient. Okay? Tapos, sabi niya, you were also once enslaved in all kinds of passions and pleasures. Okay? Tapos, you were also people of malice. Malice yung mga taong talagang they wish people evil. Yung mga malisyoso. Gusto talaga nila yung masamang mangyari sa iba. Envy. Okay? Yung envy is you resent it pag may maganda nangyayari sa iba. Gusto mo yung nangyayaring maganda sa kanila, mangyayari din sa'yo. Nagseselos ka. Naiinggit ka. Yan. Ganon daw tayo dati. Okay? So sinasabi niya, huwag mong kakalimutan yon na ganon ka dati. Dahil yung mga bagay na ginawa mo dati, okay, hindi ka na ganun ngayon. Kaya dapat ang behavior mo, remember your behavior. Parang binibilisan ko. No? Kasi parang ayoko namang, may part 1 and part 2 eh. Kaya dito ako magtatapos sa ating second paalala. Remember who you were before. Para alam mo yung rational kung bakit ganun ang behavior mo sa first part. May tendency kasi, dito ako mag-i-end, no? May tendency kasi, ang Kristiyano, pag matagal ng Kristiyano, pag nakakakita sila ng tao na nagkakasala o nagkakamali, nawawala po yung compassion natin sa mga taong ganun. Parang umiikli ang pasensya natin sa kanila. Hindi po natin sila napapatawad, hindi po tayo nagiging pasensyoso sa mga pagkakamali nila. Kasi parang ang nagiging self-righteous o kaya iniisip natin na dapat hindi ganun. May mga ganun mga iniisip na dapat hindi siya nagkaganon, dapat hindi ganun ang behavior niya. Kristiyano siya ganyan. So we have to remember kung saan tayo nanggaling dati. Di ba nga sabi nila, huwag mong kakalimutan yung pinanggalingan mo. Okay? Kasi pag nakalimutan mo yon, nagiging iba ka. Ito rin yung sinasabi ni Paul. Let's not forget that we used to be sinners also. So we need to always be people that are compassionate and gentle and loving, submissive, obedient. Because we have to remember na ganyan din tayo dati. Okay? Huwag po tayong judgmental, huwag po tayong fault-finding. Okay? Sabi nga po dito, have you forgotten how you used to live, how you used to talk, how you used to act before you were saved? Huwag po niyong kakalimutan yan. Okay, so, recap, no? Verse 1 and 2, Paul tells us through Titus, remember your behavior. Ganito ka dapat. Ganito dapat ang actions mo. Bakit? Dahil sa verse 3, sinasabi niya, remember who you were before. Huwag mong kakalimutan. Ito ka dati. Ito ka na ngayon. Okay? Kasi yan yung rational kung bakit. Ngayon, next week, pag-aaralan natin yung pangatlong paalala ni Paul. Remember your salvation. Ngayon, yung
Yung from verse 3, paano ka nag-iba? Yun ang pag-uusapan sa atin ng verse 4 to 8. Remember your salvation. Yun ang, doon tayo magtutuloy. Okay? Kasi, alam ko, ang oras natin ay naubos sa love story. kasi nagkwento. Kaya yung point number 3 ko, next week na lang. Kasi, palagay ko pag tinanong natin viewers, ano naalala niyo sa message ni Pastor? Ay, Meron naman nagtatanong, ano lang eh. Paano daw kung ikaw naman ang aawayin at gawan ka ng kwento? Yan. Kasi may taong pasensyoso. Kahit hindi mo naman siya inaano, pwede po bang lumaban para maipagtanggol daw ang sarili? Okay. I think sa lahat ng bagay, may case-to-case basis, di ba? So, sinasabi po dito, yung to be gentle and compassionate, yung hindi ka palaaway, okay, I think that is, in general, a character trait. Diba? Kasi may mga taong lagi, parang war freak. Okay? Pero pag merong ginawang mali ang isang tao sa'yo na kailangan mo ipaglaban ang iyong reputasyon o kaya ipagtanggol ang iyong sarili, I don't think yun ang sinasabi ni Paul na wag kang lumaban. Kasi 'di ba nga sinabi niya, pag may nakikita kang mali, speak the truth, but speak it in love. So ngayon, kung merong gumawa ng mali sa'yo, nang haras sa'yo, sumira sa pangalan mo, at inaaway ka, okay, pwede ka naman mag-respond. Pero, make sure na hindi hateful ang response mo. Hindi dahil gusto mong maghigante o gusto mo silang balikan. Alam mo yon, yung gusto mo silang gantihan. But do it because you want the truth to be told. Kung nasa panig mo ang totoo, magsalita ka. Magsabi ka. But always in love. Diba? Hindi nanguusig, ano? Hindi nanunumbat. Minsan kasi iniisip natin, tama ako di dapat lumaban ako. Pero paano ka lumaban? Diba? Ang paglaban mo ba, may pag-ibig pa rin? Diba? Kasi, sabi, speak the truth. Pero, in love. Okay? Paano mo magagawa yun in love? Siguro nasa ano na yun, sa intention. If your heart is pure, kung tama ang ng puso mo, na pag-pray mo sa Lord, sabi sa'yo ni Lord, talagang kailangan may sabihin ka, sige, sabihin mo kasi kailangan lumabas ang katotohanan. Pero in love, yun lang. Pero hindi ko sinasabi na wag kang lumaban. Wala yon. Hindi naman yun kasi kailangan di ba? Lumabas ang totoo. Okay. Minsan naman kasi ang Kristiyano minsan iisip nila, hindi, sabi ni Lord, no fighting, no ganyan. Minsan naman mali na, inaabuso ka na, hindi ka naman nagsasalita. Kailangan wisdom din. You need to be wise. Yeah, another question. Pastora, how can we grow on discernment so we can see through deception and temptation other than reading the Word of God? Well, ang sagot ko sana doon, you have to be reading the Word of God. Other than the Word of God. I think meron din syempre that is why as pastors, you have to listen to as church members, as Christians, it is important that you listen also to people who talk about the topic. Kumbaga, hindi lang sa salita ng Diyos. Kung meron kayong mga pastor na alam nyo, they rightfully divide the Word of God. Pakinggan mo yung mga message nila, yung mga counsel nila. There is wisdom in the counsel of your brothers and sisters in Christ. Diba? Sila rin, kasama ang discernment ka rin. Kasi, hindi lang yan isang tao nakaka-discern. Diba? Pag may mali, meron din mga ibang kapatiran natin na nakaka-discern kung ano yung mga tama at mali.
So makinig din po tayo sa ating mga brothers and sisters in Christ dahil pinapadala rin yan ng Panginoon para kausapin tayo. Pero minsan sasabihin mo, meron ng iba na lito lang ako lalo nung pinakinggan ko sila. Like, hindi. Pray din. Sino ba dapat ang lapitan mo? Sino ba dapat ang kausapin mo? Kaninong counsel ka ba makikinig? Ganyan. Kasi aside from the Word of God, God sends people to speak, to teach you. Okay. Yan po ang another way na tayo po ay makaka-discern ng mga more truths, kumbaga. Yeah. Amen. Okay. Kaya Tsaka kakapakinig nyo sa iRadio. kaya kinakailangan mahinahon lang eh, no? Huwag pa bigla-bigla. Yes. Yan. Pagka chinichismis ka ng kapitbahay mo, huwag mong sisigawan. Lalapitan mo lang. Mare, bakit naman ganun? Hindi, ba't sinabi mo mas maganda ka kaysa sa akin? Ganun. Kailangan malumanay ka lang. Parang Ilonggo style ba? Ganun. Para Galing na malumanay pa rin. Hindi yung susugurin mo, ano? Mas maganda ka sa akin? Hindi ko matatanggap yan. Lakas pa ng bunganga, ano? Wala. Kasi nga minsan nga, yun nga, hindi tayo gentle in spirit. Yun ang inaano ni Paul sa atin. Yun. Kailangan, kalma lang, kalma. Baga. Pag tinignan mo lahat ng mga tinuro niya, submissive, obedient, peacemaker, gentle, not haters, lahat puro, positive. And all of them reflect the character of Jesus. Diba? Wala naman siya sinabi na way or behavior na hindi in-example sa atin ng Panginoon. Diba? Siya mismo ang ating role model sa lahat ng mga bagay. Okay. Wala na question? May part 2 tayo next week. Part 2 kasi naubusan ng time. Oo nga, next week. Yan. Next week. Next week. Tutuloy natin ang mga paalala. Konting paalala lang. A little reminder. Yes, a little reminder. We will go to verse 4 to 8. Maganda tong verse 4 to 8 kasi pag-uusapan natin how to remember our salvation. Yan, maganda yan. Gusto ko Back yan. to the basics. Yeah. Salamat po. Okay, thank you din, Pastora. Happy weekend. Happy see you soon. We'll see you Saturday. Long weekend, ano? Yes. We don't have the address yet. I will type the address. Okay, 8:30. Di ba tayo kakanta sa Sunday? Hindi Kayo, pa. kanta ulit? Hindi. Oh, may gulay. That's too much. Wow! Yes, ka lang kumanta. Ano naman ulit sa Mother's Day? Sa Mother's Day. Too much. Nawala na si Pastora. Pastel. Gising. Gumalaw ka, Pastel. Wala na. Ano nangyari? Ewan. Napindot na naman niya siguro. Napindot niya. Wala na si Pastel. Pastora, what happened to you? Wala na. Ano yan? Naka-zoom siya? Na-frozen, oo. Ayan, na-frozen. Anyway, iniwanan tayo bigla ni Pastel. Tingnan mo nga. Andiyan, wala eh. Nag-frozen siya. Baka napatay niya yung kanyang telepono. Hindi siya nakapag-pray. Ay, wala. Ay, hindi na gumagalaw. Naka-smile. Anyway, maraming salamat, Pastor Maridet, sa iyong Ayan, watching na siya. Pinatay na niya. Pastora, hindi ka na nakapag-pray. Ano nangyari sa iyo? Na-frozen ka. Kaya mo na. Okay lang. Ayan. Reminder sa atin, kapag tayo ay medyo napapa-trouble Nag-brown out daw yung computer niya. kalma lang. Yung wag masyadong HB, high blood, at baka biglang tumaas ang presyon ng dugo natin, alam niyo na, trouble. Yung minsan yung anger is next to danger. Di ba? Anger, lagyan mo na lang ng letter D. Danger na siya. Ibig sabihin, yung galit mo pag hindi mo na pigilan ito, hindi mo na control,
maaring ikaw ay mapahamak o makadisgrasya ng ibang tao. So, kinakailangan natin, hindi pa minsan-minsan, kinakailangan natin dito, kalmahin natin yung sarili natin bago tayo ang madisgrasya or makadisgrasya tayo. Nasa sa inyo yan, guys. Kung gusto pa natin tumagal ang buhay natin sa mundong ito, mag-isip-isip ka muna. Kaya, yan ang title ni Pastor Maridit ngayon, a reminder. Konting paalala lang. Paalalahanan natin ang sarili natin sa mga dumarating na ganitong klaseng mga, sitwasyon. Relax lang. Kalma lang. Minsan talaga ganyan ang, lalo Pilipino. Nanggagalaiti sa galit. Nakanti mo lang, gigil na. Ganyan tayo mga Pilipino. I think it's in nature natin pagiging agresibo. Hindi naman karamihan, pero siguro ugali lang siguro talaga ng isang Asian na ganito tayo. But anyway, maraming salamat po sa inyong lahat. Nasa plot 19,000 na po tayo ngayon sa ating YouTube channel. Praise God! 19,002. Meron pang 2. We're growing. Praise God. And patuloy po tayong nandito magsisilbi hanggang kakayanin po natin. Hanggang God's allow us to be here every day. So, paminsan-minsan wala po tayo kagaya ng mga holidays. Yeah. Monday wala po tayo rito ng holiday. Which is Tuesday dyan sa inyo. Yan, oo. March 10. Change ng time. So, 10 o'clock na uli kayo dyan. Yeah. Dito, 7 pa rin kami, pero 10 o'clock kayo. Spring forward. So, maaga-aga na naman kaming gigising. Pero maaga rin makakauwi. Mas gusto ko yun. I-adjust tong oras yung tamang oras na yun. Sana wag nang babaguhin. Hindi, hanggang November 4 lang yan. Time to go, guys. Meron pa tayong isang araw bukas and we have Pastor James tomorrow. Yes. Sabado na dyan sa inyo, weekend na kayo dyan. Pahinga naman. And kami bukas pa lang ang aming weekend. So, enjoy your lunch, guys. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. And we have a very short life. Maiksi lang ang buhay natin sa mundong ito. Lagi tayo magpuri, magpasalamat, at magsilbi, alay sa Panginoon. Ano man ang dumarating na pagsubok sa ating buhay. Maging masagana man ito, o masalimut man ito, always thank God. Good night, and God bless po sa inyong lahat. Bye! Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na maipagkaloob, mamahaling hiyas at gintong niluko. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akala hihiling. This is iRadio, servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.